Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another battle review sa Langit Lupa Tournament. John Delo versus Ru. Wala akong mabibigay na insight sa battle na to. Kasi sila yung dalawang MCs na hindi ko pa napapanood. Even underground. Di ba? First time ko silang mapapanood. First time ko narinig yung pangalan nila. Kaya, let's start. ASAP. John Dela vs. Ru. Game. Pili niya mauna si Ru. Game. 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat Grain of Salt 17 Langit Lupa Tournament. Ru. Yo, LFG! Panandali ang pinatahimik ng buhay. Pumalpak. At sining kalinga ko. Mataas aking pangarap kaso di naging maagap at naging mahina po. Wala pang kalahati, patugatog. Bumagsak. At silbing partida to. Lumula lupa, umabot na ng langit ang ingay ko! Galing ingay likha! Kapitenyong pandigma! Gegerahin, gerahay gamit ang tinta! Tanong ilang dipa, badistansya namin ha! Di yan makalalapit sa kada kalabit ang kapalit ay tingga! O gusto nang malapitan? Dikdikan? Ungas lang! Ang hindi! Sinubukan naming lapis kung kaya pumaslang, tudasang! Sasapitin sa akin kahit gamit itak lang, itataga sa tagakapis na kalahating aswang! Kasing! Talas ng datihan aking dila kaya natiktikan. At kasing! Brutal na manananggal ng dahilan. At pag-asa mong sumulong sa atin ako ang batikan. Tayo di magkasing! Kasing! Kasing! Oh, di mo natunugan? Mukhang di nga dalubhasa! Pugot ulo na itong aswang sa aking itak na bagong asa! Ano, di ako natatakot sa'yo? Kahit mukha ka mang lalapa, aswang na walang pangil, mas mukha siyang gagahasa! At napakatanda na, talagang handang-handa ba? Ang napakalalalang ba't aswang nagpapatawa? Pero sa bagay, paano nga naman mananakot patong si Tatang kung round 1 pa lang chicha na tong takot sa boy bawang? Wala ka namang pagkakasala sa aking tol. Sisihin mo si Sir Arik? Tumawag eh. Kasong sagot ko, Buster Call. Okay. Tiwala siya sa akin, ako napiling magsilbing kanyon. Buster Call sa One Piece yun guys. Sisihin mo si Sir Arik? Tumawag eh. Kasong sagot ko, Buster Call. Tiwala siya sa akin, ako napiling magsilbing kanyon. Balak niya daw pasabugin, buong hilig ay nun. Pero siya rin ay napili. Alam ko, sa dami ng pangit siya ang napakalapit na hawig kay Saito. Hindi sa mukha kundi sa atake. Komedyante, kaya siya namangha, palakpakan. Ang susunod na bubuga ng tae, walang ya. Kaya bago pa umusbong, tagpas na sa akin. At sa taas ng lilipad para makarating sa laban namin,
Palakdang, malalaglag, palagabag ang papalarin. Makakapagpatawa pa ba sa kada pagpalitan natin? Pagtapos bakbakan na parang pinagbag ka sa hangin. Unang banat, pakinggan Okay. Okay. Round 1 ni Ru. Ito guys, first time ko siyang mapanood. First time ko silang mapapanood, silang dalawa. So, more on ano, no? More on lyricism, no? Yung atake ni Ru. Okay. Ito, para mabilis na lang. So, yung buong round 1 ni Ru, sa tingin ko, hindi niya nakuha yung momentum. Buong round 1 ni Ru, sa tingin ko, pwede niyang spit kahit kanino. Round 1 ni Ru, hindi direct kay Jandelo. Round 1 ni Ru, hindi ganun ka-epektibo yung mga napili niyang angulo. So, medyo medyo crucial kasi kung lyricism yung titignan natin, okay yun. Pero punchlines sa tingin ko yung punchlines doon nagkakaroon ng lack of punchlines yung naging tagpo dito sa round 2 ni Ru. Okay? Tapos nahihirapan siyang kunin yung momentum. Kasi nga hindi nga tumatama yung mga mga linya niya. Okay? So tingnan natin, Jandelo, pakinggan natin 'to. natin. Masasabi ko lang sa round niya, panis na tol. Putol daw yung leeg ko sa gamit niyang itak. Tangin ng itak yan, invisible. Yo, Gago. kung ganyan lang kahina round mo, Komedyante hindi ko to, na iniisipin. Tangina. Akala ko another kasi sa appearance niya, hindi ko in-expect na komedyante. Kasi 'di ba may mga line zero kanina na komedyante ganyan. Kasi ngayon sa rebat niya comedy rin. So sa tingin ko yun talaga yung pinaka-estilo niya. Pero yun, hindi ko pa naman tignan natin mamaya. Pero sa tingin ko ganoon yung estilo niya. Pero sa appearance niya feeling ko hindi siya parang hindi siya komedyante, no. Sa tingin ko parang parang tulala na ganun yung ganun magsulat, mag-construct. 'Di ba? Parang ganun. I don't know. Tingnan natin. Kung ganyan lang kahina round mo, hindi ko na iniisipin. Ang pangit ng round 1 mo, parang battle ni VLD at Blitzin. Ay gago. Tangina. Taga-Kapis! Kapis yung kalaban. Mati kahit battle rap fan ay alam na meron ka dyang angle na chismis boy. Pero for the sake na hindi masira yung material mo, partida, di ko yan i-spoil. Oh lol! Nung binigay ako sa'yo ni Arik, alam ko binigyan ka niyang babala. Pero kahit napaghandaan mo yung aswang sa paligid, lana yang magagawa. Flip top game! Game. Malamang sa malamang inaakala niya siya dito ang lamang sa kadahilanang sa pagtatagalog ay hindi ako sanay. Kung iniisip mo na advantage yan, o sige, pagpalagay. Alam ko na yan kahit ikaila o ilihi mo man. Lamang ka lang sa pananalita pero sa buong aspeto ng battle rap, lamang ako, isipin mo yan. Kasi pinanood ko mga battle mo. Pinanood ko mga battle mo. Pinanood ko mga battle mo. Walang bars, walang jokes, puro setup, di marunong bumalansi ang sipa. Bini-breakdown na ni Jandelo para sa atin. Puro setup, walang, diba? So, yun yung sinasabi ko kanina, na medyo hindi tumatama, hindi ko maramdaman yung punchline, monotonous. So, yun yung sinasabi ko kanina. Kasi yun, bini-breakdown ni Jandelo si Ru, and ganun din yung nakita niya. Ayos to. Walang bars, walang jokes, puro setup, di marunong bumalansi ang sipar. Sobrang boring pag round niya may nag-uusap, nagjajakol at may tumatay sa CR. Sa lahat ng pakawala ng bakla na tulala, ikaw yung may pinakawak na branding. Sobrang tagal mo mag-setup, yung tumatay sa CR, nahulog na yung tabol, yung punch mo, di pa lumalanding. Tang-enang yan. Kadiri Magaling ka lang
lamang tumugma, tingin mo tatagos ka? Asa ka men, kung gusto mo sa akin lumusot wag kang puro multi. Pumunchline ka rin. Kasi nung napanood Aray. ko mga laban mo, masasabi kong hindi ka pa subok. Nakakahiyang hawig mo si Onyok Velasco pero wala kang mabitawan na suntok. Lumalamang na Jandelo dito. Sa liga nila, may mas magaling pa sa'yo. Kaya ba't ikaw yung pinadala? Ng puta naman, nakakaduda na yan. May palagsana ang tulig salitaan kung ang pinadala yung meng-meng, hindi yung salimpusa lamang. Okay. Round 1 pa lang. Malinaw ako yung nakikita na Yamado. Tingin ko sa gagong to maliit na dumi sa sahig, di ako mahihirapang maglampaso. Lampaso. Pagkat mapabara o komedya ang bitaw, rinig mo yung hiyaw. At posibleng totoo yung chismis, may aswang sa kapis. Pagkat kita ng dalawan yung mata kung paano ako kumain ng hilaw. Yeah! Pero di na para patotohanan ng maling akusasyon. Nandito lamang ako para pangalan ng lugar at ligang pinanggalingan ay maiangat palalo. Kaya paano mo pa ako masasabihang aswang? Kita mo naman, ako na yung kinakagat ng tao. Galing. Galing. Okay, yon. So, that's the difference. Performance itself. Yun talaga ang nagano dito, yung performance, yun yung pinaka naging highlights sa buong round 1 ni Jandelo. So yun, kitang-kita sa kanya yun. Okay, iskoran ko muna. Sige, 9-7 in favor of Jandelo. So hindi ko muna ipe-perfect si Jandelo kasi for some reason na hindi ko pa ma-pinpoint. Hindi ko ma-pinpoint kung ano yung rason na yon kung bakit hindi ko siya kayang bigyan ng 10 points eh. Kasi nga first time ko siya mapapanood. I don't know if may ilalakas pa ba yon. So ano lang, more on anticipation lang. Malay mo mas malakas yung round 2. Malay mo mas malakas yung round 3. Parang ganun lang. So 9 points muna para kay Jandelo. Kay Ru, yun nga, 'di ba? Binrake down ni Jandelo eh. Kung ano yung nakita ko sa round 1 ni Ru, yun din yung nakita niya sa mga battles, mga past battles ni Ru. At nagustuhan ko kung paano binrake down ni Jandelo yun. Tapos yung mga comedy niya, no, pasok yun. Tsaka yung mga bars, 'di ba? Yung mga punchlines, yung mga room shaker. Actually, room shaker yun, 'di ba? Ang lakas kasi kumonekta ng directly. So ayun, makikita natin doon pa lang sa performance, lamang na si Jandelo. So hindi ko na para pahabain pa yung explanation. Kitang-kita natin, 'di ba? Kitang-kita natin na lamang si Jandelo in terms of performance, written, setups, performance, punchlines, haymakers, room shakers, lahat. Na-dominate ni Jandelo si Ru sa unang ikot. 9-7. Round 2. Ganyan. Ang representante ng Panay. Patawa. Malamang hahalakak sila kahit walang sabing maganda. Paano itanggaling? Nagsasabay ang dalawang emosyon niya sa kanya na kahit pagalit ay ang lambing niya talaga. Gago. Ano yan? Galit ka na, malambing ka pa? Siguro kung ganito si Pitrum sa rally, baka gobyerno pa ay sasaya. Na kahit pa noong pagsisigaw, walang kasong magsasampa. At speaking of sampa, tangina, pagsampa niya kanina, ako'y napabulong. Akala ko, siya yung nalulong. Kagaya ng mga all pics sa FB ni Tanga, kaso sa personal pala, nag-addict na burong. Nag-addict na burong, gago. Timpayaman. Kaso ang pangay, tabinging pahalang. Hassle Pops, pag ito sumisigaw ng power, may up. Power! Up. Oo, walang nakakatawa. Siguraduhin mong makalalamang ka. At wag kang natataranta.
Patunayan mong sa bawat banat ay karapat-dapat ka nang makasampa o bakit nakatodo ba to? Kung walang yaang sining, sisingilin ng bobo na to. Pero para sa trono taob, yang malokong bano, at kung kapos dala mo, mag-aabono ako. Yeah. Gayos. Nasaan ang suntok? Katumbas ng lahat ng paghihirap. Pagsisikap, pagsiksik at para di na pagsisiyan ang dilamunin ng lugmo. Pero tahimik man na pag-igihan, talento'y kusang sisigaw kahit di pilit pagdiinan. Ipakita kinagisnan kung ika'y maliligtas. Ngunit bakit tunog artipisyal? Kanyang pamimintas laban sa aking hinain? Natural ang mapipitas. O siya dito yung probinsyano pero ang taglay ay di likas. Paano'y tamad mag-isip? Gaya-gaya. Yan lang inipon mo? Yan ay magre-resulta ng bagong muka. Ng rehiyon nyo. Bakit nilingon to? Boss, wag pa di demonyo. Usapan maging kakaiba at dyan kita di maintindihan. Parang ikaw yung nag-iilonggo. Nakakaduda. Pagkat bagsakan sa metro, wala pa sa tiyempo. Sa pangalan ng ngalang lalamang puta, di pa kumpleto. Time. Okay. Mas okay yung round 2 ni Ru. Pero nawala. So, eto, game. First half ni Ru, kumonekta siya eh. Kumonekta siya directly. Nagustuhan ko yun. And I thought na magtutuloy-tuloy yun hanggang second half. Pero, pagdating ng second half, pababa na yung energy. Pababa na yung performance level, pababa lahat eh. So, maganda na yung umpisa niya. Naumpisahan niya sa magandang enerhiya yung round 2 niya. Nakuha niya agad yung momentum, nakuha niya yung crowd, 'di ba? Tumatama yung mga punchlines for Jandelo. Andun na eh, paangat na eh. Alam mo yun, pa-burst na eh. Tapos biglang pagdating ng second half, nawala. Unti-unting nag-fade yung energy, nawala yung mga nawala ng effectivity yung mga lines. More on bumalik siya sa lyricismo. 'Di ba? Okay na eh, maganda na yung round 1 niya, maganda na yung first half niya eh. Sa mga jokes, effective. I think mas effective si Jandelo sa ganun. Ay si Ru sa ganun. Yun nga, after ng first half, nawala ulit yung momentum. Pinakawalan niya eh. Pinakawalan yung momentum, nag-iba ng structure eh. Yung second half compare sa first half niya. Ang ganda ng pagka-construct niya doon. Ang ganda ng structure ng mga bars niya doon. I mean, ng mga lines niya. Kumukonekta talaga. Pero pagdating ng second half, nag-iba. So, yun. Nawala yung enerhiya, nawala yung effectivity. Bumaba. So, pero regardless, mas okay yung round 2 compare sa round 1. Kasi yung round 1, buong round 1 talaga flat eh. Buong round 1 monotonous. Unlike dito sa round 2, kahit paano may pitik. 'Di ba? Okay. Jandelo, pakinggan natin. Malamang banat, pakinggan natin! Yo, pinanood ko mga laban mo, pero hindi ko tinapos. Paano ba naman yung kanyang galaw at banatan, kopyang Poison, lalo pag nag-deliver talagang may gigil yan. Kakakopya mo kay Poison 13, tang ina ka, obsessed ka na rin sa mga single mom. Pero hindi yan yung pag-usapan natin. Alam nyo ba na meron siyang 3 battle? Isa panalo, tas yung 2 talo, puro choke sa halos. Maswerteng kumag, nakapasok na ang resume, hindi in-evaluate ng maayos. Lutang na yung amo mo, kaya ka nandyan kahit mga laban mo hindi halata na nahimay. Yung presidente hindi alam na sa poster may ulaga na nalagay. Pero boss, di mo yung kasalanan. Ba't yung deserving sa kanila andun tunga nga kakahintay? Nagkamali nang natanggap si Enigma sapagkat tulala ang nagbigay. Uy. Okay. Sorry. Gets nyo ba? Ang punto Okay. natin ba? Yeah. Parang ganito yun eh. Gusto ni Arik martilyo para pampukpukan, tapos yung inabot iskwala. Okay sana kung yung sulat mo kaya makasugat ng malalim. Iskwala ang puta.
Yun ang di mo sukat akalain. Oh. Hindi niya na-gets. Hindi niya na-gets kasi mahirap i-pick up yon. Alam mo anong mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy. Kaya... Alam niyo yung mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy, ayusin mo pag-deliver ng punches mo. Hey! Sit up to. Dapat di ka nag-react eh. Pamilyar? Pamilyar? Natural, linya mo yon, tanga ka. Gago. Linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kasi nga daw ang galing. Pero yung dito ko in-spit o di ba wala man lang kadating-dating, ang aking gustong iparat... Yun lang, epic. Epic, walang kadating-dating daw. Setup lang pala yun. Puking yan. Ulit nga natin yun. Ina-setup pala yun. Yun lang, kaso, nag-react eh. Alam niyo yung mahirap i-pick up? Yung parcel. Alam mo anong mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy. Kaya... Alam niyo yung mahirap i-pick up? Yung parcel ko. Kaya ikaw, Lazada boy, ayusin mo pag-deliver ng punches mo. Sit up to. Dapat di ka nag-react eh. Pamilyar? Setup putang ina. Ibig sabihin, Ibig sabihin, guys, hindi natin alam eh, 'di ba? Kahit ako napa-react ako doon. So, we don't know that setup 'yon. Na line pala 'yon ni Ru. 'Di ba? Sabi niya. So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin nun, guys, na deliver ni Jandelo ng maayos 'yon. And we thought na linya niya yon, punchline yon, diba? Kasi kumonekta eh. So, ganun ka-effective si Jandelo mag-deliver ng mga ganong lines. Diba? Magaling yon. Ako, naisahan niya ako doon. Tangina. Pamilyar, natural, linya mo yon, tanga ka. O linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kasi nga daw ang galing. Pero yung dito ko in-spit o di ba wala man lang kadating-dating, ang aking gustong iparat... Epic. Kaya kasi kayo eh. O linya niya yon sa liga nila na nakakuha ng malakas na crowd reaction kahit kadating-dating. Ang aking gustong iparating ay nasipat na ba? Gusto ko lang sabihin hindi na uobra mga ganong basura na bara lalo't nasa flip top ka na. O baka bumanag ka pa rin ng ganon at sabihin kalokohan to. Hoy Poison wannabe, wala ka sa inyong liga, hindi mo yung mga tropa kaya wala diyang sasakay sa kabubuhan mo. So, kita mo nang di ba nung round 1 at round 2 mo, lahat yan tulog. Kahit ang pag-appreciate sa sulat mo ay sinubukan na nila. Sa labang to, tawagin mo kong sensei. Sa tamang pag-atake, tinuruan pa kita. Hala. Poison 13, sensei? Okay. Coincidence ba? Hindi! Ito'y sinadya ng panahon. Ito yung Poison 13 versus Sensei sa ibang dimensyon. Kaya Sensei, my boy, heavyweight yan ka... Kaya Sensei, my boy, heavyweight yung kalaban mo. Ayos lang kung ikaw dyan yung na 7-0 at nalamon. Huwag kang malungkot pagkat sa dimensyong tos, Poison ang nalaang puta. Okay lang. Yeah. Sensei, my boy, heavyweight yung kalaban mo. Ayos lang kung ikaw dyan yung 7-0 at nalamon. Huwag kang malungkot pagkat sa dimensyong to, Sensei ang nag-body bag sa lason. Yo. Oo, ito ay parallel universe. Okay. At sa lahat ng hindi sa akin naniniwala, check nyo page ng Tapik Squad, meron dun clip at ito yung tinutukoy ni Sayad na something na hindi nyo pa nakikita. Ring
Okay. Criticize natin to kasi medyo mahirap. Pwedeng ano eh. Nagkamali siya dun sa nagkamali tayo. Nagkamali tayo ng tanggap dun sa isang linya niya na linya pala ni Ru na setup pala. Tapos may kasama pala sa punchline niya na walang nag-react. Nung siya nag-spit, walang nag-react. Pero puta, nag-react kami. Tayo. 'Di ba? So, okay. 'Di ba? Ibig sabihin, na-explain ko na sa inyo na ganun ka-effective si Jandelo mag-spit ng mga ganung linya. 'Di ba? We don't know We don't know that linya ni Ru yun. 'Di ba? Pagdating sa second half, ito medyo mahirap to tournament. So, naintindihan natin, nahihirapan si Jandelo mag-spit ng ganung mga linya. Kasi hindi naman niya first tongue ang first tongue ang Tagalog So, inaral niya yung Tagalog. So, props dun. So, ang crucial lang dito is paano natin i-scorean yung ganun. Babawasan ba natin? Babawasan ko ba yung round 2 ni Jandelo kasi may mga stutter siya? Or iintindihin natin na hindi niya first tongue yun? 'Di ba? So doon ako medyo nahihirapan. Tapos dumagdag pa yung kanina na akala natin punchline pero hindi pala. Tapos linya pala ni Ru, tapos setup pala yon, 'di ba? So dumagdag pa yon. So nahihirapan ako actually kasi kung effective si Jandelo, guys. Hindi natin pwedeng i-disregard yung effectivity niya, yung performance niya, yung presence niya. Kinakagat siya ng tao. Sabi nga niya, 'di ba, isa sa mga linya niya dun sa round 1 na ako yung paano mo sasabihan ang aswang kung ako na yung kinakagatan ng mga tao. So, 'di ba? Naging eye opener 'yun na 'di ba, na pakinggan siya. Effective siya. Sa madaling salita, effective si Jandelo. So medyo crucial lang yung round 2 kasi ang daming story. Ang daming story sa round 2, guys. 'Di ba? So ganito yan Ganito. Malinis yung round 2 ni Ru. Ito na yung decision, guys. Ito na yung decision. Malinis yung round 2 ni Ru. Okay? Maganda yung first half na atake niya, maganda yung energy, kumukonekta, sabi ko nga sa inyo, directly kumukonekta. Second half, lumaylay. Pero still, yung buong round 2, malinis na itawid. Okay? Jandelo, maganda yung energy niya. Nakuha niya yung energy niya. Nadala niya yung energy sa round 1 papunta sa round 2. Nagustuhan ko rin yung mga lines niya dito, kung paano niya kinonstruct yung mga lines niya dito. Pero yun nga, nagkamali siya dun sa isang bara na nag-react tayo na setup pala yun. Pero that's also means na ganun siya ka-effective mag-deliver. 'Di ba? Pero yun nga, setup yun, hindi niya linya ni Ru yun sa ibang liga or sa liga niya. Kaso ang pinaka-punchline kasi doon is walang nag-react doon sa line niya dahil dito na sa flip top. Pero yun nga, nagkaroon ng crowd reaction doon. So nagustuhan ko yun, pero it's a break even siya sa akin. Okay yun, maganda yung nangyari na nag-react tayo doon sa punchline, pero setup. Tapos, epic lang dahil, yun nga, kinagat ng tao yun, pero linya pala yun ni Ru. Tas, yung contrast yung linya niya dun So, naging break even siya sa akin. So, siguro, para maging klaro lang sa atin, ika-cancel out ko na yung, yung schema na yun. Kasi malilito lang tayo Maganda yung atake nun. Tas biglang,
yung linya mo is contrast doon. 'Di ba? So para walang away, tanggalin natin 'yon. Huwag na natin pansinin 'yon. Huwag na natin iskuran 'yon. Narinig lang natin, yes, okay 'yon, pero huwag na natin iskuran kasi malilito lang tayo eh. Okay. So tinanggal na natin 'yon. May mga stutter siya. Ito na. Pangalawa. Hindi niya first lang yung Tagalog at may mga nahihirapan siya mag-deliver ng mga lines na ganun. Pinag-aralan niya. So, sabi ko nga sa inyo, paano natin i-judge yun? Ililes ba natin yun? Or iintindihin natin na hindi niya first lang yung Tagalog? 'Di ba? Yung effort, inaral niya. 'Di ba? Yung tournament, kailangan malinis. Ganun yung mga contrast eh. Okay, sige. Para walang away. Tabla ang round 2 sa score na 8 points. Gusto kong bigyan ng gusto kong bigyan ng fair decision yung round 2. Kasi malinis na itawid ni Ru yun. Malinis siyang naitawid. Maganda yung first half. Nawala lang talaga sa second half. Okay? Jandelo, ang pinakamalakas na actually ito, ang pinakamalakas na narinig ko doon, yung yung setup na parang naging punchline sa pandinig natin, pero linya pala ni Ru. So, pero kinancel out na natin yun dahil nga nag-break even yun for me. Tapos may mga sa second half naman na nawala, nagkakaroon ng stutter si Jandelo. So sige, ayun. To finalize round 2's decision, tabla sa 8 points. Okay? Yun lang. Gusto ko lang explain lang sa inyo. Hindi rin ako nakapag-decide kaagad. Kaya nga nag-explain muna ako sa inyo para along the way, ma-realize ko rin, ma-absorb ko rin na ano yung tamang decision dun sa round 2. And nakapag-decide ako habang nag-explain sa inyo na sige, tatabla natin yung round 2. Ganon. So, round 1, Jandelo, malinaw yun. 9-7. Round 2 naman, tinabla ko sa 8-8. And that's 17-15, up by 2 points. Si Jandelo, may round 3 pa. Let's hear it, guys. Pakinggan natin! Tangina. Hanggang round 3, trying hard. Pero at least trying. Mga banat na dragging, di makalanding, nakalutang sa hangin. At pwede bang sabihin, Leche, boss? Binigay mo ako sa kumakantot ng puno ng saging habang kumakanta ng Heaven Knows? Gago. Pero andyan na eh. Ganyan gusto ng Pinoy. Pumapalag na Bisaya. Mababa, underdog, pero people's champ ang gantimpala. Na kahit di matalinghaga at yan ay di mahalimbawa sa magagaling kaya... Ako lang ba nakapansin? Kanina ko pa napapansin to eh. Ano siya no? Si Ru. Hindi, labas yung style Labas yung style. Ano lang. May glimpse siya ni Sinyo eh, no? Hindi sa style Yung ano niya, yung appearance niya, may pagka-Sinyo. Patayin na lang ng di na mamiyasa! Lalo na yung buhok. Dahil ba kaya mong gawin? 'Di ba yung buhok ni Sinyo, pag nakasombrero siya, parang ganyan eh. And itong mismo. Yan mismo. May parang may glimpse ni Sinyo eh. Di ko alam kung ako lang nakapansin, pero yun talaga. Ayun ako pa siya nakikita na parang si Sinyo to ganon. Ha? Tumawid sa language barrier? Ay, ang pangit mo pakinggan! At isa kang bagitong rhymer! Sulatan man to na kahit sinong writer, sa tono mo pa rin babalik delivery, parang mali yung rider. Uy, nice. Kaya pag tinalo ko neto, dudurugin ko mga galit na partido ko. Pero pag ikaw, napugutan na ng ulo, susunugin ka pa ng katribo mo. Sa amin sa Cavite, pag di ka nakipagpalakasan sa titik, magmimistulang duwende ka. Puta sa inyo, basta komedyanteng pangit, pwede na. At saka baka pag may lahi kang aswang. Oo, pwede nga. Pero kahit magbagong anyo at magpakaasong lobo, suplete ka. Hindi mo napapansin. Wala What's suplete? akong pinersonal sa'yo.
malikhain lang sa kada suntok. Di lang basta pinabeso kamao. Maingay akong lumikha, pero mas dinig ko kaba mo. O ba gusto mong bumatak muna? Oh. Oh. At pangsinde mo ay ako, kumikislap utak ng tulig pag kiniskes Kiss sa sabaw. bato. Yeah! No! Lakas nun. O ano pa bang hihintayin? Tara, magpausok ko. Eh paano nga naman hihipakin? Kanina pa, walang ulot to. Let's go! Bahagi na siya sa aking proseso. Sa buwelo ko punito, ako'y kurap na di kontento. Ayokong huminto hanggang mapraning sa aking tundelo. Tang ina mo. Ganda nun, kagi. Ina siya sa aking proseso. Sa buwelo ko punito, ako'y kurap na di kontento. Ento. Ayokong huminto hanggang mapraning sa aking tundelo. Hanggang mapraning sa aking tundelo. Talagang tutulugin to kahit ilang pisi nagsustento. Yan ay pagbubulin ko. Yeah! Ano? Gumanda yung Ano energy. bang gustong madinig? Para nuknukan ng kilig na mga bukas lamang ang tenga. Nakatutok ang bibig kung tagawagayway yun ang bandera. Pugod at nadlad na ang leeg. Nabalutan ng nginig. Ako'y patapos na mga repa. Ako nabubunot ng tinig. Time. Yeah! Nagbanat, balikan natin. Crucial. Sobrang crucial ng round 3 kasi ito ata yung pinakamalakas na round ni Ru para sa akin. Lakas puta. Nagustuhan ko yung ano yun yung about sa hindi makontento. 'Di ba? Ang angas lang doon, ang angas lang na para sa akin. Basta mamaya natin i-judge to. Yung round 3 ni Ru, strongest round niya yun para sa akin. So, let's see kung tatapatan or matatapatan ni Jandelo yung ganong energy ni Ru. Kasi, yun nga, strongest round ni Ru. Kumonekta, nagbigay siya ng mga haymaker dito. Hindi punchline guys, haymaker yung pinaka naramdaman ko dito. So, feeling ko medyo mabigat ang kailangang hakbangan ni Jandelo dito. Mabigat yung round 3 ni Ru eh. So, kailangan niya maging better or best version. Game. Yo. Palakpakan nyo siya ulit, kawawa naman. Gago. Kanina yan pa nilalait yung accent ko. Pasensya kung dila ko'y baluktot. Pero hindi mo ako mapipigilan dito mambulabog. Oo, mahihirapan ako dito magtagalog, pero hindi ako mahihirapan dito sa Tagalog. Yeah. Nung nilabas tong line-up, marami sa amin nag-underestimate. Talagang nakakaputa sagad. Ganun pa man, kumpiyansa pa rin ako kahit maraming duda palag dahil pag ako na bumara parang manihan, pagka-drop, kuha agad. Gusto nyo manihan? Gusto nyo? Sige. Gayahin natin sa Facebook yung trending na latest. Game? For 5K, bring me Apex. Ay, gago. Wala. Gago. Tang ina. Tang ina, harap-harapan, no? Tang ina nito ni Jandelo, lakas ng loob, no? Hindi ko in-expect yun, ha? Akala ko magbibigay siya ng mga bring me na na gamit talaga na imposible makuha. Pero puta, bring me Apex. Kago. For 5K, bring me Apex. Tang ina. Wala. Ay, gago ka. Wala.
Silang dalawa nilang seta, dati nasa tuktok yan ng battle rap. Pero ngayon, pinababa na. Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top, kaya yun, pinagbaba na. Eric! Kasi nila si Boss Eric at yung flip top, kaya yun, pinagbaba na. Eric! Tinira kasi nila si Boss Eric at yung flip top, kaya yun, pinagbaba na. Alam ko lahat tayo nanghihinayang. Lalo doon sa lanseta kasi isa yun sa pinakamagaling. Pero boss, wag ka namang hinayang doon. Nandito naman ako bago mong patalim. Kaya pag sinaksa ko to gamit lanseta, kahit walang bugtong, siguradong may sisirit. Bagong disenyo ng lanseta, alam ko nakatatak pa rin sa inyong mga isip. Sabay hook. Sayang! Pang 4 bars na sana yun, men. Sa pagkamalimutin, dito pa inabot. Nag-reference kasi ako ng ban sa liga, kaya yung panghuli na linya parang si Lanceta, di na rin nakapasok. Pero Putang ina mo! kahit walang bugtong, siguradong may sisirit. Bagong disenyo ng Ayos. Lanceta, alam ko nakatatak pa rin sa inyong mga isip. Sabay hook. Set up, no? Creative. Sayang! Pang 4 bars na sana yun, men. Sa pagkamalimutin, dito pa inabot. Nag-reference kasi ako ng ban sa liga, kaya yung panghuli na linya parang si Lanceta, di Galing, na rin no? nakapasok. Tang ina mo, angas! Angas nun. Pero nakapasok pala to. Buong liga nila nagsisiyahan. Kaso pag tinanggal kita sa bracket, tingin na lang nila sa'yo parang hustisya sa Pinas, wala nang maaasahan. Mula round 1 hanggang round 3, Galing. ang hinanda kong mabisa. Yan ay aking tiniyak. Battle rap to, hindi karera, pero kita nyo naman may nasibak. Brom! May nasibak. Kaya iwan, parang sa pagmamaneho, nakatodo na tong gago sa pagharurot. At sa labang to, wala akong binitawang linyang ro, kaya ako yung aakyat sa rurok. Aakyat sa rurok, kaya di na dapat pahabain, lagay mo ay alanganin. At kahit di na gumamit ng mic, sweep pa na sa akin. Yeah! Yeah! As. Tang ina. Yo, last. At sa atin na 16, hindi ako yung bagong makulit. Ako yung may baong hagupit. Kampyonato ay di malabong masungkit. Hindi ko kagrupo si Third, si Calix Supremo, si Pilos. Pero nakakita kayo ngayon ng unknown na malupit. Putang inang lakas. Grain Assault 17! Saktong sa... Tang ina. Ang dami kong inulit na linya ni Jandelo sa round 3. Sabi ko sa inyo kanina, strongest round ni Ru. Sabi ko rin sa inyo, mukhang mabigat ang kailangang hakbangan, lagpasan ni Jandelo. Kasi puta, yun yung pinakamalinis na round ni Ru. Yun yung pinakamaraming punchlines or haymakers na tumama para kay Jandelo. Pinakamalinis, pinakamagandang mga punto, pinakamagandang mga angulo na, alam mo yun, sakto kay Jandelo eh. 'Di ba? Tapos, kung ano yung sinabi ko kanina na kailangang maging best version din ni Jandelo yung round 3. Maging pinakamalakas din na round ni Jandelo yung round 3. Men, ayun yung nakita natin. Sakto na hindi ako nagbigay ng perfect 10 dun sa round 1. Kasi round 3 ni Jandelo, men, tang ina, mas malakas dun sa round 1 na pinakita niya. Actually, nakuha niya yung momentum dun sa Bring Me. Although, hindi ko siya iniskuran. Nakakuha siya ng momentum dun. Hindi ko siya ineskuran kasi hindi naman siya patungkol kay Ru. Yeah. Ano lang siya, setup lang siya. Pampahype, pampakuha ng momentum, parang ganon. Naging successful 'yun.
nakuha niya yung momentum, nakuha niya yung atensyon ng crowd. 'Di ba? Ang ganda nun. Tapos ayun na, nagtuloy-tuloy na 'yon. Apex, Lanceta, tapos ang creative nung fake choke ba 'yon? Kunwari nakalimutan niya yung pinaka punchline, pero tangina setup pala 'yon. 'Di ba? Nagtawanan pa nga yung crowd kasi akala din nila na nawala, nag-choke. Pero tangina, it was a setup and sobrang effective. Tapos yung ender niya na hindi ko kagrupo si 30, si Calix, si Supremo, si Pilos, pero nakakita kayo ng unknown na malupit. Bam! Nail in the coffin, tol. Perfect 10 para kay Jandelo sa round 3. It's a 10-9 in favor of Jandelo. So, 1 and 3 kay Jandelo yon. Round 2, tabla yon para sa akin. Shoutout kay Ru. Maganda yung pinakita niya sa round 3 especially. But, strongest round din ni Jandelo yung nagpakita sa round 3. So, Jandelo, 1 and 3. 9, 8, 10, 27 points for Jandelo. Kay Ru naman, 7, 8, and 9. 24. So, 27 to 24 in favor of Jandelo. Jandelo versus Ru. Mag-iayos bambegs Galing. para sa kanilang pareho. Bota ng Hurado advancing sa Langit Lupa Tournament. 3-2. Dahil lahat para kay Jandelo. 3-2. 3-2. 3-2. 4-1. Sa tingin ko 4-1. Enough. Sige, game. Judges tayo. Yo, salamat kay Utol Ro, kay Boss Enigma. Shoutout sa Titulo, kay Saint B, kay Castillo, kay Pactisoy, tsaka sa idol ko, Tipsy DM, Zide Invictus. Kumbaga, yung bro sa binoto si Jandelo. Kumbaga, kada round niya nade-defuse niya yung mga round ni Ru. Kaya, yun, Jandelo, tanga na solid. Ang galing. Joke, yun ko nga pala, binoto ko si Ru. Round 1, binigay ko kay Jandelo, malinis yun. Lamang siguro siya ng mga dalawa na puntos doon. Round 2, binigay ko kay Ru. Parehas lang din, 2 puntos. Yung round 3, dikit yung laban, so mas nakita ko na mas rekta yung kay Ru papunta kay Jandelo. Though yung Apex type shit na mahabang setup kasi hindi ko nakita ganun. Although entertaining siya, hindi ko nakita nag-landing ng papunta kay Hindi naman talaga siya totally nag-land. Yun nga yung sa akin di ba? Hindi ko siya pinuntusan. Sabi ko sa inyo, di ba? Hindi ko pinuntusan yung Apex scheme na yun. Kasi nga, hindi nga, tama naman si Unico, hindi naman talaga direct para kay Ru. Pero ang sa akin kasi, doon niya nakuha yung momentum eh. Doon nagwala yung crowd. And after nun, yung mga lines na sumunod, pumapasok na talaga. Ganon. Yun, doon ko lang, opinion ko lang, ganon ko nakita yun. Baliktad kami ni Unico kung paano nakita yung doon sa Apex shit na schema. Pero solid na entertainment kay Jandelo. Siguro kung battle rap wise lang talaga, mas rekta yung kay Ru papunta kay Jandelo. Kaya round 3 binoto si Ru, 2-1 kay Ru. Yo, C9. Binoto ko si Jandelo. Siguro kanina meron na ako bago mag-round 3 si Jandelo, pero makikita mo rin na siguro mas na-hype lang yung comedic time niya, pero mas marami talagang suntok sa totoo lang kung mas bibilangin pa. Pero siguro hindi lang ako yung magsasabi na ito, sana mapanood pa natin ulit si Aryo. Napaka-solid na laban ni Jandelo. Espero ako mga motos. Overall ko na lang siya ginudge. Style class siya. Sobrang magkaiba ng timbangan nila. Kung entertainment, syempre nandun kay Jandelo. At hindi mo rin pwede sabihin madali niya lang sinulat yun kasi nakakatawa siya. Tapos si Ru, sobrang technical, pasok din naman yung mga lines niya. Pero tinignan ko na lang kung sino yung mas naging effective sa style nila. At para sa akin, mas nakuha ni Jandelo yung tablado, kaya Jandelo. Expert ako, mabinoto ko si Ru. Round 1,
ang ganda ng ginagawa ni Room, mas maganda sa tenga, pero mas natripan ko yung mga pinagagawa ni Jandelo. Pasok yung mga comedy niya, tapos round 2 para saan, round 2 at round 3 para kay Ru. Siguro mas maraming moments si Jandelo, pero di ko alam kung ibabagsak ko siya ng points kaysa sa mga mas naririnig ko kay Ru na mas rekta. Kaya sa akin kay Ru yun, pero props yung ganda ng laban. Okay. Okay. So, ganun pala nila na ganun pala nila ginudge yun. So, sino yung mga bumoto kay Ru? Casper, tsaka Unico, no? So, shoutout sa kanilang dalawa. Nagets ko naman yung opinion. Nagets ko yung opinion, especially yung kay Casper. Nagustuhan ko yung kung paano niya ginudge yun. And nagustuhan ko rin naman yung kung paano rin bin-breakdown ni Unico yung boto niya. I mean, kung paano niya pinili yung boto niya dito. Okay, so, ayun, para sa akin, Jandelo yun. Nakuha ni Jandelo yung 1 and 3. Yung round 2, tinabla ko yun. So, yun, in-explain ko naman kung bakit ko siya tinabla sa inyo. I think, dun nga tayo napahaba kung paano ko siya in-explain yung round 2. Okay, so, yun lang. At, ito na muna yung huling battle review natin sa Langit Lupa kasi wala pang kasunod. Balik tayo ng pulo, yung unang, Motus. Balik tayo Motus. Yung Mastafit vs Calix, yun yung in-next natin. Tapos, sunod-sunod rin na natin yung pulo, yung natitirang battle sa pulo. Kasi, isang battle na lang yung re-reviewin natin sa first round ng elims ng pulo, ng titulo 2025. Tapos, after nun, sunod-sunod rin na natin. Kasi wala na. Yung isang battle sa Pedestal 5, yung Rick Hinaro versus C9, nahuli yun. So, na natin yun. Abangan na lang natin yun. So, mag-focus tayo sa remaining battles sa titulo 2025. Isang battle sa elims, yung 4 na battle sa quarters, 2 battle sa semis, at isa sa finals. Okay, focus tayo doon. Tapos, after nun, siguro baka may upload na ulit ng Langit Lupa, proceed tayo doon. Basta, consist yung month of April natin, consisting tournaments. Okay? Yun lang. Kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.